Ano nangyari ngayon? Naalala niyo yung ano, barko ng China diyan sa may, Catanduanes? Oo, naalala niyo 'yun? Ano ng balita do'n? Ano ng balita? May bagong balita. Alam niyo kung ano? Nagtatago. Nagtatago na ngayon yung barko, guys. Nagpatay ng tracking system. Yung Chinese ano, Chinese, research vessel diyan sa may bandang Catanduanes. Oh, eto yung balita. Grabe yun 'no, tigas ng mukha. Sabi, research vessel in Eastern Philippines turn off tracking system. Naka-ano siya, naka-invisible mode, guys. Eto mga kotsero, matapos makitian, matapos makitaan na nagbagsak siya ng equipment sa may bandang Catanduanes. Ano yung equipment? Habang nakita niyo na, eh, ba't hindi niyo pa pinuntahan? Ba't hindi pinuntahan ng Coast Guard natin? O masyado lang tayong busy dun sa West Philippine Sea. Alam niyo minsan nga naisip ko, hindi ka nung nag-water cannon uli diyan sa may West Philippine Sea, hindi kaya distraction lang 'yon para dito? Para matuon yung, kuwentuhan doon sa water cannoning instead of this one? Tayo po ay magbibigay po guys sa ating mga kaibigan muna sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala na yung mga remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app. Gumawa kayo ng account. Lagay nyo ba account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shops. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na coach dati, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gawin nyo lang sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Ano nangyari sa inyo, Philippine Coast Guard? Ba't niyo pinuntahan yan? Diba? Puro radio challenge, hindi raw sila sinasagot sa radio challenge. O di, sana pinuntahan nyo. Dapat binoard nyo yung ship. Diba? Yun naman daw yung sinasabing dapat gawin eh. I-board daw yung ship. Malaman kung ano nagaganap. Ng AFP na dahilan bakit nagpatay ng AIS ang research vessel ng China na Shenku. Monica, ayaw mag-speculate ng Armed Forces of the Philippines o AFP kung ano yung maaring dahilan kung bakit ka nagpatay ng Automatic Identification System o AIS itong Chinese research vessel na Shinku. Itong AIS, Monica, ito yung isang sistema ng barko kung saan nagtatransmit ng impormasyon sa kanyang partikular na lokasyon. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nagpatay ng Automatic Identification System o AIS ang barkong Shenku, isang Chinese research vessel na napabalitang naghulog ng hindi pa matukoy na equipment sa East Catanduanes, kaya hindi pa mamonitor ng Philippine Navy kung saan ito partikular na ngayon. Paliwanag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang nakita nilang dahilan, Monica, kaya nagpatay ito ng AIS ay upang hindi ma-detect. Sinubukan din ng AFP na mag-radio challenge, subalit wala anyang tugon galing sa... Parang medyo obvious yata yun, di ba? Kaya sila nagpatay ng AIS para hindi sila ma-detect. Ay, opo. Opo, mukhang yun nga po, sir. Mukhang yun nga po, ma'am. Mukhang ganun nga po ang punto nila. Naman ganun. Wala bang ibang... Ano ba yun? Wala ba ibang pwedeng ano? Kasi yun naman talaga ang punto nun eh. Kaya nga nagpatay ka ng AIS ay para hindi ka makita. Hindi ka ma-detect. Sana meron pa tayo narinig na iba pang detalye, di ba? Ba't kaya ayaw nila magpa-detect? Yun lang yun. Bakit kaya ayaw nila magpa-detect? Sana, pero sabi nga nila, ayaw pa nila mag-speculate, di ba? Sabi. Sa barko. It says two things, no? Either talagang ayaw nila mag-engage or either it's actually a vessel in distress. Sinabi naman ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na nakalabas na ito ng bansa. How do you know? As of this morning, Shenku was monitored to have left the area of responsibility of Visayas Command. Nakalabas na yun. Nakalabas na sa Pilipinas.
Pero Monica, Wait lang. Something's not right. I smell something fishy. Hindi lang dahil pinag-uusapan natin dagat Pero something is weird. Merong weird dito. Parang hindi meron silang ayaw sabihin sa atin. Baka it is confidential. Totoong confidential hindi yung peking confidential na ginawa ni Morales. Hindi, peke yun. Totoong confidential, classified information. 'Di ba? Siguro syempre for our own national security, papabayaan ba 'yan ng Papabayaan ba 'yan ng ating Navy at saka ng Coast Guard na palutang-lutang lang 'yan diyan? By the way, mga kotsero wala po sila sa EEZ ng Philippines. Malapit sila sa sa territorial waters. Nasa contiguous zone sila, yung gitna ng EEZ tsaka ng territorial waters. Andun siya. There's something. Feeling ko classified. Hindi pwedeng Feeling ko alam nila kung bakit nandyan, pero classified dahil ayaw nilang ipaalam sa kalaban na alam na nila. Kung bakit. So, let's see. Abangan natin susunod na kabanata. Play. ang AFP ayaw pakampante kaya naman naghihintay sila sa ulat ng Philippine Air Force na nagsasagawa ngayon ng Maritime Patrol o MARPAT gamit ang kanilang air asset para makita kung saan na yung barko. Visuals na lang talaga yung how we would be monitoring its movement. Kaya yung sa maritime patrols na yung nagbibigay ng reports sa status ng location niya and activities. Una nang sinabi ng Philippine Navy na batay sa galaw ng barko, itong Shinku, na erratic o pabago-bago, maaring nga maritime research yung ginagawa nito. Samantala, 3 pang research vessel ng China na unang namataan naman sa Ayungin Shoal o pumasok sa lugar noong April 21. Lumabas na niya ito ng Ayungin Shoal noong April 26 at huling namataan kahapon ng mga otoridad sa Pag-asa Island. Ibig sabihin nito, Monica, lumabas na ang mga nasabing barko sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. We're waiting for final reports kung nasa na siya as of the moment. No? So yung latest is Pag-asa siya as of yesterday. Sa naunang ulat ng Philippine Navy, walang aktibidad ang mga barko, bagamat naniniwala ang Navy na ito ay nagpapakita na hindi nasisindak ang China sa balikatan exercises kasama ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas tulad ng Amerika. So sa ngayon, Monica, ang ginagawa nga ng AFP, katuwang ang Philippine Coast Guard, ay patuloy nilang minomonitor itong 3 pa na sinasabing huling namataan dyan sa Pag-asa Island na, no? Monica, at itong isa pa na itong Shinku na namataan din dyan banda sa may Visayas na naghulog ng unidentified equipment ay patuloy ding naghihintay ang AFP ng ulat mula sa Philippine Air Force. Samantala kanina nagpaliwanag din, Monica, ang AFP kung bakit hindi sila nagpadala kaagad ng barko ng Philippine Navy doon sa lugar kung saan sinasabing nakita itong barkong Shinku, itong research vessel ng China. Ang paliwanag ng AFP, Monica, ito kasing research vessel dahil civilian ito, hindi nila pwedeng magpadala ng barko ng Navy which is ng Armed Forces of the Philippines, kaya ang kanilang pinadala o humingi sila ng tulong sa Philippine Coast Guard which is civilian naman in nature. Dahil ang sinabi nga ng AFP, kapag nagpadala sila doon ng barko ng Navy, ibig sabihin lang nito ay magkakaroon na ng giyera. So ang ginawa ng AFP, nakipag-coordinate sa PCG upang tingnan. Pero ang nabanggit nga ng Navy noong nakaraang araw, Monica, gusto nilang puntahan yung lugar kung saan namataan itong Shinku. Subalit nagkaroon daw ng medyo hindi maganda ang panahon pagpunta nila doon, kaya napilitang bumalik ang barko ng PCG. Yan man ang ating update. Balik sa Monica. Weather talaga. Maraming salamat, Dante Amento, live mula sa Zambales. Weather naging dahilan kung ba't di na na-check. Okay. Sige na lang. But again, mga kotsero, ang nakakatakot kasi dyan, nagbagsak sila ng something na hindi natin alam.
Di ba yun ang sinabi? Pinakita kanina nagbagsak sila ng equipment. Particular type of equipment. The Chinese, Trinidad said the Philippine Navy is still trying to identify the particular type of equipment the Chinese research vessel, yung binaba nga, 100 miles east of Catanduanes. Hindi ko alam kung ano yung dapat natin maging conclusion dito. But I'm leaning towards a something. I'm leaning towards a particular theory o theory. Oo. Pwedeng sila ay nagsurvey ng Benham rice. Pwede yan. Or sila ay pinag-aaralan yung topography nung lugar. Pinag-aaralan nila yung yung itsura ng ilalim ng ng Benham rice nung lugar na yon. Bakit? For Taiwan entry. Yan. Sinabi to ng totoong international relations expert. Hindi yung JAPEX. Si Renato De Castro, defense analyst and De La Salle University professor. Meron daw dalawang posibleng dahilan para gawin ito ng China. Number 1 is purely scientific. Gusto lang nila malaman anong resources meron doon. Yun, purely scientific. Pero yung pangalawa, na medyo delicads, ay yung iniimbestigahan nila yung buong area mismo. Buong area. To understand its topography. Minamap out nila yung ilalim. Bakit? Baka gumamit sila ng submarine o dito nila padadaanin. Kasi mga kotsero, para sa akin ito. Sinasurvey na nila ang area ng Taiwan, yung Pacific side ng Taiwan. Kung papasukin nila ang Taiwan, most likely doon mangyayari ang amphibious operation. So, yun ang sinabi dito ni. Ayan, kasi pwede po dyan mag-operate ang submarines, kaya tinitignan nila yan. Nagko-conduct na sila ng underwater survey, minamap nila ang underwater terrain. So, dito yung nakakatakot. Bakit? Kasi this is possible. Naalala nyo nung nakaraan, sinabi ko sa inyo, target nila ang Solomon Islands. Parang binanggit ko yung recently sa isang live stream natin. Na-target nilang makuha ang Solomon Islands at magtayo ng naval base sa Solomon Islands mismo. Posible na yon. Interestingly enough, habang nagaganap tong research nila, ay nag-parliamentary elections sa Solomon Islands. And guess who ang nanalo? Pro-China candidate wins Solomon Islands Prime Minister vote. Gusto nilang gumawa ng version nila ng Hawaii. Guam at Hawaii. Through Solomon Islands. Ngayon, itong nanalo, si Manele, lawmakers in the Solomon Islands have selected a pro-China candidate as their prime minister. In an indication, the Pacific nation will remain a close Beijing ally. Si Jeremiah Manele won the prime minister vote on Thursday, beating his opponent Matthew Wale in a 31-18 count. Manele was a foreign minister in 2019 when Solomon chose to switch its long-standing diplomatic recognition of Taiwan to China, and he has already indicated that he will continue the nation's close ties with China, including the island's Secretive Defense and Security Pact. Doon. Bakit doon? Tingnan natin sa mapa. Yan. Ito ang Philippines, Taiwan, Australia, Solomon Islands. Ito yung Solomon Islands. Ay, shucks. Sobra. New Guinea. Yan. Ito yung Solomon Islands. Yan. Saan siya malapit?
Malapit siya sa New Zealand at sa Australia. Ito, kapag nakapagtayo dito ng naval base ang China, magkakaroon siya ng daungan sa Pacific. Which will effectively control this region. Itong parte na to. Kapag nagpadala ng barko, halimbawa, nagkaroon ng gulo, magpapadala ng barko si Australia sa Pilipinas, pwede silang i-intercept ng mga base ng mga islang naka-base dito sa Solomon Islands. Yan. 'Di ba? Si Indonesia, mahal na mahal niya ng China. O, di isa rin siya sa harang dyan. O, si Indonesia. Yan. O, nakaharang din siya dyan. Malayong iikutin nila. So, maano mo na to, mababox out mo na si Australia tsaka si New Zealand. Pag nakuha mo si Solomon Islands. Yan. Kaya importante yan. O yan, sabi ni Luis, merong Guam tsaka Hawaii. Ang Guam andito. Ayan ang Guam. Medyo malayo. Ang Guam. Ayan, ito yung Solomon Islands, oh. Medyo malayo eh. Medyo malayo ang Guam. So you will render this ineffective si Guam. Tapos, may Hawaii. May Hawaii ka naman eh. Mas malayo si Hawaii. Ayan si Hawaii. Mas malayo siya. Mas malapit siya sa side ng Amerika. Ito si Hawaii, oh. Ayan, dyan. Andito si Guam. Somewhere here si Guam. Tapos andito sa ilalim si Solomon Islands. Somewhere here. So, yun yun. Yun yung problema doon. Somewhere here. Somewhere here. Yung ginawa nila. Somewhere dito. Yan. So, most probably, pinag-aaralan nila yung ruta. Yung ruta na ito. Paano sila tatawid? Simula dito, papaganon. Yan. Tapos yung base militar nila dito, sa Solomon Islands, pagdidikitin nila. Pagdidikitin nila yan. Which now, it will be challenging for Australia, New Zealand. Magiging challenging yan. Para mapadali ang trabaho ni Australia, New Zealand, kailangan niyang makuha si Indonesia. Kailangan niyang makuha ang pabor ni Indonesia at ni Papua New Guinea. Para mangyari. Dito si Sydney, ayan, layo pa niyo. Yan si Sydney. Saan ba ang sentro? Sa Canberra ang sentro eh. Andito si ngayon, si Tebes, Timor-Leste. Nandiyan siya ngayon. Anyway. So, yun. Ito yung sinasabi ko sa inyong Malacca Strait. Ayan. Kapag ito naipit, iyak si China. Kasi dito yung daanan yan eh. Lahat ng trade na nanggagaling kay China dito sa ilalim, dito yung dadaan sa Malacca Strait. Diyan. Sa may Singapore, Malaysia, to. Yan. Pag ito, yung mga isla dito, kontrolado to ni India. Yan, kontrolado ni India yan. So, kapag good luck. Pag sinara ni India yan, good luck. Ayan, pag sinara to ni India, good luck na lang talaga. Wala magagawa si China. Kaya ang gustong gawin ni China, gumawa dito ng parang kanal. Parang Panama Canal dito sa Thailand. Hindi lang natin alam kung magiging success yan. Pero ang estimated nga nilang gagastos sila ng 24 to 25 billion US dollars para magawa yun.
Sa Pilipinas nga, less than 5% lang ang naibigay. Sa Thailand pa. But anyway, so yun ang problema dyan. I just found it interesting na nangyari yung dito sa may yung dito sa may Catanduanes. Habang nag-e-election sila sa Solomon Islands. So baka may connect. Baka lang naman may connect. So anong ginagawa natin ngayon sa Pilipinas para kahit paano mapigilan yan? Right now, what we're doing is diplomatic lang. So far. Tulad nito. DFA to Chinese vessels leave Bajo de Masinloc ASAP. As if makikinig naman sa atin ng Chinese, di ba? Hindi naman makikinig sa atin yung mga Chinese. Pinaalis nyo pa. The Philippines protested the harassment, ramming, swarming, shadowing, and blocking, dangerous maneuvers, use of water cannon, and other aggressive actions of China Coast Guard and Maritime Militia sa PCG at sa BIFAR natin. Ano sinabi ng China tungkol dito? Papakita ko sa inyo. Basa nyo? Ang sabi ni China, sabi nito, di special pa rin, yung, ang sagot nila is yung secret agreement. In 2016, China made temporary special arrangements. Small-scale fishing vessels in the Philippines can fish. Philippine military and police ships and official ships are not allowed to enter the 12 nautical mile airspace of Huangyan Island. See? Hindi raw pwedeng pumasok doon 12 nautical miles. Ano yung territorial waters? Territorial waters talaga. For more than 7 years, the Philippines has complied with the above agreement and Philippine fishermen have... hindi totoo yan. Kasinungalingan to. Hindi nakakaproblema talaga. But anyway, the current Philippine government unilaterally undermined the relevant arrangements and repeatedly sent maritime police and official vessels to invade the 12 nautical miles of Huangyan Island. Ano yun sa Pilipinas? Scarborough Shoal and used Philippine fishing vessels to advance their political agenda. Ayun. So, syempre, sinisisi na naman tayo. Pilipinas daw may kasalanan. Sabi, Pilipinas daw may kasalanan. So, good luck. Hindi tayo papainggan dyan sa diplomatic whatever. Kakapal na mukha ng mga yan. Hindi tayo papainggan dyan. For sure. Pero mga kotsero, at least, at the very least, ang ginagawa ng gobyerno natin is to keep on developing our own capabilities. Yun yung dyan yung importante dyan mga kotsero Ang importante talaga mapalakas natin ang ating defense posture. Kaya nga nagkaroon ng gusto ko itong balikatan kanina. Kasi ginamit nila yung HIMARS. Nag-sample sila ng HIMARS, guys. Sumabak sa live fire exercises ang mga sundalo ng Pilipinas at Amerika sa Palawan bilang bahagi pa rin ng kanilang pinakamalaking balikatan exercises. Nasa front line ng balitang yan, si Brian Castillo. Dalawang landing craft air cushion o LCAC ng US Navy ang dumating sa baybay ng Rizal sa Southern Palawan. Mabilis itong lumapit at nagdire-diretso hanggang sa lupa. Kinihatid nito ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng US Army na unang dumaong sa Northern Palawan kahapon. Pagpapatuloy ito ng HIMARS Rapid Infiltration Exercise sa balikatan ng Pilipinas at Amerika kung saan sinasanay ang mga sundalo sa mabilisang pag-deploy nito sa magkakaibang lokasyon. In order to get the HIMARS down here, we flew them down from Luzon into Palawan, got off the aircraft, put it on a ship via LCAC, moved it down the coast off of the LCAC, and then here on the beach to fight side by side with Philippine and U.S. Marines. So the fact that we showed that type of mobility across the frontage of the Philippines, I think is fairly impressive.
Nakaposisyon sa masukal na bahagi ng dalampasigan ang howitzer units ng Pilipinas at ang HIMARS ng Amerika. Nakakalat din sa isla ang pinagsanib pwersang mga tauhan ng Philippine at US Marines. Lahat sila nakaabang umatake sa kalabang magmumula sa dagat. Nagsimula ang live fire exercise na makakuha ng impormasyon na kunwaring paparating na ang mga kalaban sa dagat. Sunod-sunod na nagpakawala ng putok ang mga sundalong Amerikano gamit ang HIMARS. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, nagliliwanag ang bawat mountain at dumadalugong ang tunog. Grabe yung Pagbulusok tunog. ng mga ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataong ipinaputok sa Palawan ang rocket launcher na ito ng Amerika. Practice rounds that shoots out to kind of several kilometers all the way to our precision guided rounds that can go out to multiple tens and multiple hundreds of kilometers in order Hanggang to target 400 kilometers multiple daw threats. yan eh. Sunod na umatake ang 105 howitzers ng Philippine Marines. Nagsilbing floating targets ang mga bagang sakto. ipresisyon sa magkakaibang lugar sa laot. At habang papalapit ang kunwaring kalaban, sunod-sunod na nagpaputok ng 50 caliber machine guns at mortars ang mga sundalong Pilipino. Sumugod din sa pangpang ang ilang Armored Personnel Carrier o APC units. Wala pang HIMARS ang Pilipinas, pero isa ito sa matagal nang nasa wishlist ng AFP Modernization Program. Any new equipment will be beneficial to the armed forces, not only for the Marines. The performance of our Marines very well. Kapansin-pansin namang walang katao-tao sa mga bahay na nasa pampang ng magsagawa ng military drill. Ayon sa LGU, bahagi ng pagsasanay ang pag-evacuate sa mga residente sa coastal area, gayon din ang pag-abot ng ayuda sa mahigit 100 apektadong pamilya. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo. Ang scary ng HIMARS. Pero at sabi, 'di ba last time pinag-usapan natin 'yan nung 'di ba nagalit ang China ba't daw nagdala ng HIMARS sa Pilipinas? Para sa balikatan. Nagalit eh, 'di ba? Nagalit si China eh. Anong sabi? Ano sabi ng Pilipinas? Hindi, pang-practice lang 'yan. Pang-practice lang 'yan. Oo, ganun lang 'yan, practice lang. Ito 'yun, oh. Pang-practice lang 'yan. Oh, para sa balikatan. Oo, ganyan sabi. Tapos nagtatanong, iniisip natin kung saan ba siya posibleng ilagay. Lalagay ba siya sa norte para sa Taiwan or sa Zambales para doon sa Palawan, bandang Palawan area, West Philippine Sea, etc. Doon pa pala sa mas malapit. Doon pa sa mas malapit sa Ayungin. Alante Paklo. Sa Palawan pala na gusto ilagay. Kaya doon nag-practice. Antindi. Sa Palawan, gusto mag-practice, guys. So, malamang sa malamang, diyan na yan ilalagay. Diyan sila nag-practice eh. Ibahin lang nila ng lugar, syempre. Hindi na i-disclose kung saan yan nakaposisyon. Pero malamang sa malamang, diyan yan. Diyan yan. Tsaka siguro, syempre, may mga supplies na sila na doon sa bandang Cagayan. So, hindi mo na iisipin yun. So, medyo confirmed yung theory natin. Yung theory natin, mga kotsero. Confirmed na dito nga dinala. Zambales or Palawan. At dahil dyan sila nag-practice, most probably, dyan na talaga yun ipopwesto. Ililipat lang ng lugar, syempre, para hindi alam ng kalaban kung saan titirahin. Hindi lang yan mga kotsero, no? Kasama po sa ating internal defense, pagpapalakas ng internal defense. Ito, may bago. May bagong development. Si France naman ang may gustong gawin sa Pilipinas. Baka dumami mga dito mixed blood. Gusto raw ng France na magsagawa ng sariling bilateral exercise kasama ang Philippine Navy. Ang French Navy naman na kasali sa balikatan ng Amerika at Pilipinas, ipinakita ang galing sa pagresponde kung may sumalakay na kalaban sa barko. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. We know this part is clear. We don't know what's waiting in front of us, right? So, we go in, come all the way up. Umaga na magsimula ang briefing formation ng Philippine at French Navy. Ang kanilang pakay, mahuli ang mga sumalakay sa loob ng French naval ship na Vendémiaire. Magsisilbing lookout ang Philippine Navy habang French Navy ang lulusob sa loob ng barko. Nang makarating sa flight deck hangar, nahuli nila ang isang bandido. Pinadapa ito at pinusasa ng kamay. Ang lahat ng yan bahagi lang ng visit, board search and seizure drill ng Philippine at French Navy sa West Philippine Sea.
Matapos ang drill, nagpabot ng intensyon ng French Navy para sa eksklusibong naval drill kasama ang Pilipinas. According to them, this will not be the last time they will be joining us. They Yun. also wanted to have their own bilateral exercise with us, not just during balikatan exercise. Sa tingin ng Philippine Navy, mission accomplished na maituturing ang mga balikatan drill dito sa West Philippine Sea. Isa sa mga pinalakas nilang naval skills, ang search and rescue operation na specialty ng French counterparts. The main objective of the exercise is to enhance interoperability, and because of the scenarios that were given, we were able to know our strength and weaknesses to improve interoperability. Nitong Miyerkules ng hapon, umikot din sa West Philippine Sea ang French Navy sakay ang rubber boat. Parte ito ng maritime monitoring sa pinag-aagawang teritoryo. Nakarating na nga rito sa West Philippine Sea Balikatan area ang isang barko ng Philippine Coast Guard sa aking likuran. Yan ang BRP Cabra. Ang kanilang pakikilahok bahagi pa rin ng search and rescue operations advancement skills, lalo't sila lagi ang puntirya ng mga water cannon ng Chinese vessel sa loob pa mismo ng ating teritoryo. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. So, as far as internal defense is concerned, yun talaga yung priority right now. And I think it makes more sense eh. Parang mas kailangan talaga yun eh. It makes more sense. Kasi number one, hindi naman pwedeng makialam ng Amerika sa internal affairs ng Pilipinas. Syempre. Si China lang naman nakikialam sa internal affairs natin eh. Tigas ng mukha eh. So that's one thing. So kailangan talaga nating kailangan palakasin natin sarili nating the defense posture. And yun din naman yung goal ng presidente. That's what he's been saying for the longest time. Diba? I-improve yung defense posture natin para meron tayong at least plausible defense. Na may posible tayong panlaban kahit papano, diba? But then again, mga kotsero, nakakatakot lang yung galawan kasi ng China. Hindi mo alam kung anong kalokohan ang iniisip eh. Hindi mo alam kung anong kalokohan gusto mangyari dito eh. Kaya ewan ko lang kung ano yung gustong mangyari ng China diyan. Ba't sila biglang nagpadala ng barko diyan sa may Catanduanes? But I'm of the impression na I agree doon sa sinabi ni Professor Renato na it's mainly to survey the underwater terrain of the Philippine Sea. Yung side na yon ng Philippine Sea. Mainly para for military purposes. Kaya nga nakaka-disappoint na bakit hindi hinuli ng PCG lalo na nasa loob ng natin ng contiguous zone. Nasa loob eh. Ba't di nila hinuli? Lalo na nandun sila sa nasa territorial waters natin. Kasi at one point, nasa territorial waters sila eh. So, let's hope na one of these days, or baka we don't know, baka the military is just feigning ignorance. No? Baka nagkukunwari lang na hindi nila alam, pero sa totoo, alam talaga nila kung bakit at kung ano yung nandoon. And kung quiet sila dyan, it's a good strategy. Kung quiet sila. Mas maganda na hindi alam ng kalaban na alam natin. Para gulatan na lang, di ba? Magulat na lang sila, may depensa na tayo doon. So, I'm hoping na ganun yung sitwasyon. But again, so, again, mga kotsero, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsubali sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page na Coach Jared, and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?